Alright, welcome back sa isang bagong edisyon ng The Parokiano Show. Nga pala si Lem at kasama ko pa rin ang aking co-host na matigas at kagilagilalas na si Chris. Chris Bermejo, kumusta? Ayun, what's good mga kaparokya? So, ayun, panibagong araw at panibagong episode ng pag-uusapan natin sa araw nito. Yan. Lalo na ito, Eh, uy, medyo ayos yung atmosphere natin dito mga par. hmm, pansin ko, by the time ng this recording, parang maulan. Ikaw, safe ka ba dyan, Chris? Oo naman Kap kasi yun may mga ginagawa din kasing dito sa barangay. Doon sa lugar na ko dito sa barangay namin. May mga Mm-mm. preventive so yun, safe goods na tayo dito. Pero syempre, di naman tayo magpapa-overconfident naman. Oo Laging nga. handa pa rin Pero mga kaparokya. importante yung safety mo, partner, kasi alam mo naman ang show ay hindi mamamayagpag kapag wala ka. Kasi dahil sa analytics natin, hindi lang tayo sa Pilipinas sa papakinggan, Chris, nakakatuwa naman. Alam mo ba 'yun? Medyo Yeah. medyo delay ka, Chris. Oh, Chris, bago Oh, tayo medyo. Oh, kasi mga ganitong panahon nangyayari tayo ng internet connection. Oh. So dahil diyan, sino mga kasama natin ngayon, partner? Yun, Kap. Siyempre, pakilala natin yung makakasama natin ngayong araw. So, Oo. yun nga, bukod sa ito, pagkakakilala natin sa kanya as President ng Peña Madridista Pilipinas. And so, ay din, kung familiar din kayo, syempre mga sports enthusiast na kagaya ko, nakikita nyo siya sa TV or minsan mababasa mo sa mga columns or mahilig magbasa ng mga sports articles, gano'n. So, and without further ado, syempre, Yan. Miss Ish Caparas. Woo! Hi! So, Hi, Lem. Hi, Chris. Hello, Parokianos, everyone who's Ayun, watching. finally. Finally, I'm here. Oh, kasi kailangan na marinig ng ating guest dahil ang Madrid Talk PH po ay sabihin natin mas lesser audience siya compared sa The Parokiano Show. So, doon tayo sa mas malakas ang program, no, Chris? Wow! Talong-talo bang Madrid Talk sa Parokiano Show? Kasi mostly hindi naman. nahihirapan si Chris na maging formal. Dito sa The Parokianos kasi medyo siya, informal. At hindi Yeah, niya steady mailabas ang lang. kanyang sarili. Okay, I see. Hindi, tsaka Kap, parang yung audience din natin kasi parang yung hakot natin sa masa. So, ayun nga. Factor Oo nga. din na parang casual lang talaga yung mga pag-uusap. Okay, Alam mo, okay. natutuwa ako, Chris, kasi yung series ng mga guests natin sa The Parokianos lately, mga hindi basta-basta, di ba? From mga Hispano-Hablantes. Tapos ngayon, si Ish. Ilang series yun, puro YouTuber yun. So, ngayon, media personality, I should say. Kamusta naman yung episode niyo with the Hispano-Hablantes? Oh, Tú hablas español también, ¿verdad? Por favor. Actually, No? actually, Ish, Nakikita kita sa duo, di ba? sa duo ako eh. Pero si Chris kasi kasama niya sa curriculum niya ng college kasi political science siya. So, he find it interesting din ng yung language. Pero yung sa akin kasi yung sa Duolingo, although parang pa 3 years na ako nag-aaral, parang nasa B1 pa ako, ganun. So parang nahihiya pa rin akong makipag-usap kasi wala naman akong
Yeah. kapraktisan. Unlike si Mm-mm. Patrick, ganyan, na may, talaga siya, may group talaga. Mm-mm. Mm-mm. So, hello Pat. Ayan. At simulan So na natin next time kasi sumama ka na. ayun, since nabanggit ni Chris yung sports enthusiast, alam ba, dati nangangarap ako na lumabas sa TV. Pero ito, nung mga kabataan ko, nanonood ako sa TV ng cable Kabataan channels. talaga. Actually, sa Star Sports, mostly nang pinapalabas, kung hindi billiards, more on F1. Yeah. Tas doon ko unang na-encounter si Ishnan. So, ikaw Chris, kailan mo siya unang na-encounter? Ikaw nag-intro na. Oo nga, kaya sa akin pala bumalik, no? Hindi, Oo. naman, Kap, Miss Ish. Nag-start siguro, same din kay Kap sa Star Sports, then sa mga guestings nyo po, dun sa The Score ng, noon na i-air pa siya sa Studio 23 kasi, di ba? Ayun. All sports related din kasi yung tinatakal ng The Score. Then Yes. especially yung yung special episode nila doon sa Football World Cup yung parang pinaka naaalala ko. Then sa Yes. Star Sports syempre I remember. yung sa billiards din kasi yun nga for the share ko lang segment ng The Parokiano Show. Para sa mga previous episode namin, nababanggit ni Kaplem na laman ng billiard hall or mabilyaran kasi ako nung kabataan ko. Nagka-cutting ka kasi. Oy, in fairness, nauuso na siya ulit ngayon. Ayun, tsaka yun. Oo. Sa app? Oo. Baka pwede tayo magpa-billiards din for the Peña, 'di ba? Maiba lang. Pwede. Yeah. Kung may may initiative sa HQ ganyan na magkaroon ng billiards kasi as of now may darts na doon, dartboard na. Pero parang hindi kasha. Kailangan Hindi na natin kasha. sa ibang place if ever. Naging bar na talaga yung HQ, no? Supposedly. Di nabanggit mo yung The Score. So, sinong bias mo doon, si TJ Manotok o si Anton Rojas na Chris? Na newscaster. Kasi si Anton... Para sa akin ba yung tanong? Si Anton is a lot newer than TJ, obviously, di ba? Si TJ is, I believe, based na in the States ngayon di ba? So, he's no longer as active as he used to be. Si Anton, I remember him. He was super funny kasi when he was just starting, he did one of my billiard tournaments. Tapos, pa siya, parang sobrang bagito pa talaga niya noon, as in. Tapos, hindi niya masyado alam pa kasi parang, I guess he doesn't do billiards naman or yun nga, because it's one of his first events. Talagang gigil na gigil ako sa kanya. Kasi, parang I wanted to convey like these messages and then kailangan ko pa i-explain sa kanya lahat kung ano yung sasabihin, right? And then parang sabi ko, ako na nga lang, like parang may part na kinuha ko na lang yung mic ganyan. Pero he's a fast learner, very enthusiastic, and then very energetic, which is makikita mo pa rin naman up to now, di ba? So, yeah, I'm proud of how far he's gone. Kasi nung una talaga parang ako, oh my God, hindi niya alam, ganun. Pero, well, everybody has to start somewhere, right? And so happy for him. And he's very willing to learn. Yun yung maganda. Kasi hindi siya parang na-assert siya pag sinasabihan. Kasi may ganun, di ba? So, siya, hindi. Very open to learning siya, gano'n. So, ayun, galing. Malayo na narating niya ngayon. Tsaka sa The Score, lagi siya nagsusot ng super fit na damit para lang mag-korte yung gym body. Ay, ever since talaga, siya, parang, oh my God, kaya pa ba ng sleeves mo yung braso mo, gano'n? Diba? So, Ish, mabalik tayo kasi, if we may ask, how long nang ginagawa niyo na po yung bilang representative or yung bilang TV personality sa
sa doing those sports matches or sports events? How long? Well, kasi when I was in college in UP, I took up broadcast communication. So, Inline na pala sa course talaga. yeah, oo, nasa broadcasting talaga. And then, um, nag-OJT ako talaga sa ABS. Right? Oh, So, we have both radio and TV na OJT. So, I did the radio there and then yung OJT ko for TV, it was for Studio 23. At the time, ano pa siya, yung medyo variety pa yung yung features. programming. Ah, 'Di ba yung programming ni Studio 23 at the time, iba-iba pa. Tapos, they turned the time slot of parang from 4 to 8 yata PM into the ABS-CBN Sports segment, 'di ba? Parang 'yun, they took that chunk of time from Studio 23 and turned it into like sports programming. So nilagay namin doon yung mga first few billiard tournaments that ABS-CBN co-produced with Puyat Sports. So on cue, yung title pa ng first na na tournament that I remember, international. Yeah, sila Mika Imonen, 'di ba, Cory Duell, yung mga in-invite namin at the time. Earl Strickland pa ata first kasama. Strickland, Yeah, so yun, that was my OJT, right? So, in effect, parang, doon pa lang, parang even before finishing school, I was already into it. And then, yun, parang nagtuloy-tuloy na siya from there. ayun. Matagal na. Kasi actually, boom na boom yung sports ng billiards talaga sa Pinoy. Hindi na siya mawawala. Kasi talagang national icons si Efren Bata at si Django Bustamante. And Yeah. ngayon kasi, parang nag-lie down dahil wala masyadong athletes sa billiards. Lalo na, di ba, from Olympics tapos sa SEA Games, nagpa-participate pa si Efren Bata, even though parang tapos na yung glory days niya parang kailangan niya lang i-enjoy na lang yung buhay niya, pero nagpa-participate pa rin. So Yeah. lately kasama niyo sila sa Indonesia and Yes. Actually, lately kasi it's mostly parang it's not competition anymore. It's mga he just attends mga invitational. Like he's invited there as a special guest, ganyan, exhibition, 'di ba? Kasi yun nga, he doesn't really compete in tournaments anymore. Mostly because he's such a legend nga, right? So he gets invited na lang and then he comes as a special guest, right? So what we do is when we were there in Indonesia, he was invited to play against Shane Van Boning, this American champion. Also, I don't know if you're familiar with him. He's younger than Efren, obviously, by more quite on friendly, walang stake. Oo, parang ganon. Parang exhibition lang siya to be watched by mostly billiard players din. Kasi, they just wanna see like his skill, like face to face, ganyan. Kasi they've never seen him before. Siguro kasi yung mga previous tournaments hindi nila napanood, ganyan. Lalo na yung mga bata, di ba? So, ayun. As in, super okay siya for us kasi it's easier to manage versus yung competition na atmosphere, 'di ba? Kasi for this one, syempre you're invited as a guest eh. So focus is really on you, 'di ba? Pag tournament kasi nandun kayo lahat and you're all competitors, you're all the same. So bala kayo sa life niyo, 'di ba? Like you really have to take care of yourself and take care of your schedule and whatever and you have to compete. So medyo stressful pa yun, di ba? Ito hindi. Talagang, na siya ngayon, like, special guest na, parang ganon. So, which is nice. And it's nice to see him being recognized, as a legend around the world. Actually, for me, I find na abroad, mas grabe yung recognition sa kanya.
ng mga tao versus here. Parang here, okay din naman, of course, di ba? Pero, abroad, not as famous dito na kung paano siya i-treat. Yes, oo. Pag sa abroad talagang grabe, ibang level yung pagka-VIP talaga. Yeah. Parang here kasi he's very approachable yung dating, 'di ba? So parang more on yung mga tao, although of course idol pa rin naman siya, 'di ba? Pero yung the way that he is revered outside, ibang level talaga. As in it's very surprising. And sana ganun din here. Mostly kasi ng mga videos ni Bata dito sa Pilipinas, mostly nasa bilyaran lang na yung mga kalaro talagang, yun, parang sobrang playtime na. Oo, di ba? Parang one of the people lang talaga yung yung peg niya here. Yeah, very approachable because he's also very humble naman talaga. So that's why parang sobrang steady lang naman siya talaga. And he doesn't naman look for that, yung parang VIP treatment. Hindi naman siya ganon. Di ba? I'm the one who say na parang I see that he deserves that. So I like seeing it when we're abroad na parang, wow, these people really recognize the kind of legend that he is. Ganun. So, yun. Yeah, indeed. Actually, Ish, kasi since base sa research namin is you're traveling almost around the world. And nagkaroon na kami ng previous na episodes ni Chris na kasama namin si Owen na isa ring big time visitor na around the world. Big time traveler. Oo. Kasi yung naging topic namin last time, yung tungkol sa mga pagkain. Kasi kami ni Chris ay mahilig kumain. So, in my personal view, nakakain ako sa yung mga food sa ibang bansa. For example, sa Thailand, pad thai, ganyan, krapaw, sa Singapore, chicken rice. Pero kami, wala kami experience ng mga European or sabi natin na American delicacies or foods. So, yung hilig mo din ba sa pagkain, yung din yung nag-push through sa'yo doing vlogs about sa mga pagkain? Not just within sa Philippines? Well, yeah, for sure, definitely. Kasi, I mean, I don't even understand yung like mga tao na hindi mahilig kumain. But I mean, I think it's really, the joy in life is really, di ba, nandyan sa pagkain. Bukod sa, you really need it, for sustenance, di ba? Pero I really find happiness in eating good food. Di ba? So, I mean, you guys have seen me na mainit ang ulo, but you haven't seen me hungry. If you see me hungry, yun talaga malalaman. Like, promise. Pag sa work, yung mga kasama ko sa work, alam na nila yun na, ay, naku, matagal yung food, ganyan, hindi pwede yan. Or like, dati naku, malamig na yung food, ganyan. Alam nila agad na it's gonna be a problem. Ganon. Pag hindi pwede sa akin yung ganon. Parang for me, like, if we eat, diba, it's not just survive. Parang, you should find happiness in it also. So, ayun, part dun, of course, yung exploring cuisines. Hobby rin siya, no? Hobby rin yung travel, ganyan. Pero yung eating ng good food, ng delicacy. Oo. Part din siya ng hobby, Kasi di mo naman so bawal sa akin yung kunyari boyfriend na vegetarian, di ko kaya. Paano yun? Di tayo kakain. Pero favorite medyo vague pero yun nga, cuisine. Siguro sa top 5. Okay. Well, I suppose Italian would be number 1, which is, I think, generally, a lot of people love Italian anyway, di ba? But pasta. Italian done well is really, number 1 for me. Lahat, pizza, pasta, I really like yung Southern Italian, where it's based on good ingredients, very simple, ganyan. Home style cooking. Hindi ako masyado mahilig dun sa mga frou-frou, food na, masyado maarte, ganon. I actually like better pa nga yung
home style cooking. It's just simple, something anybody can do with ingredients that you can find anywhere. Parang ganon. Like, mas gusto ko yung ganon. Yung simple stuff. Like, if you can make a pasta with just tomato sauce and garlic na masarap. Wow. Because actually, that's one thing that, if you go to Italy, that is very difficult to explain. Meron silang Rule? spaghetti with pomodoro sauce lang. As in, like, tomato sauce lang. With nothing else. No, as in, walang meat, ganyan. Tapos, hindi ko maintindihan, ba't ang sarap niya? As in, wala talaga. Parang, ano lang siya, as in, I guess salt and garlic and tomato and olive oil. As in, ang sarap niya. As in, hindi ko siya ma-explain. So, Kumbaga, hindi siya yung it's a kung quality. i-compare sa atin, parang hindi siya yung ganun ka prepared, pero yung sa lasa, Yeah, nagde-deliver. unbelievable. Talagang you have to experience it to believe it. Talagang as in, what? But ganun, And even if I try to recreate it, hindi talaga. Kasi parang yung fresh na, na produce nila doon, iba yung lasa. So, parang hindi mo siya magagaya. Ganyan. So, yeah, ayun. That's why traveling is important also. Kasi, hindi mo talaga minsan ma-achieve yung, yung what they have elsewhere. That's actually Japan. If you go to Japan, I find na the restaurants there, not just the Japanese food, of course the Japanese food, alam na natin, is amazing, but I find na the foreign brands or foreign restaurants that they have in Japan, they do it well. Like, for example, if they have a pizzeria, legit, talagang they make sure na siya, close to original. Pag nasa Japan. Restos din, ma'am? Restos or kasama yung fast food? Well, I love fast food. I'm not gonna pretend na na puro lang tayo sa mga gourmet, ganyan, diba? I think fast food also has a special place. Like, for example, when I travel to China, may mga places kasi, like, if you're in the, let's say, sa Sichuan area, parang lahat ng food spicy, lahat ng food may certain smell, ganyan. Hindi ko na kaya after 5 days. Parang nahihilo na ako pare-pareho, ganyan. And then, like, even if you burp, yun yung amoy. You know what I mean? Pag mga ganong moments, parang I need my McDonald's. Ganon. As in, talagang I need a Big Mac, right? Ganyan. As in, when you're traveling, may moments din talaga na you're looking for the familiar taste of your favorite fast food, like, even whichever yung favorite mo. Speaking of which, Jollibee in Madrid, I tried it and I was so disappointed kasi siya, it's Totally good. different? Hindi naman totally, pero like, the burger, for example, I got iba yung mga tawag nila eh. So I got yung burger nila that would be the counterpart of the Champ, yung malaking burger. If you look at it as a burger lang, okay siya, masarap siya, pero hindi siya lasang Jollibee. Okay. Para ka lang kumain ng masarap na burger from somewhere else, pero hindi siya lasang Jollibee. So parang ako, okay, diba? Para lang ako kumain ng burger from wherever, ganon. Hindi ko na-feel yung kumain ako sa Jollibee kasi iba eh. Hindi siya lasang Jollibee, ganon. So, yun, disappointing. And then, even, tas parang sa Spain kasi, one thing I don't like about Spain is they like to serve bread na hindi toasted. Hindi siya ininit. Diba tayo, pag bread, laging medyo toasted eh. Warm. Di ba warm? Lalo pag medyo, pag sa restaurant ka na sit down, alam mo yan, like, kahit na hindi, di ba? Like, usually yung bread, pag sinerve, siya, nainit siya, di ba? Mahilig sa Spain, hindi ganun eh. So, even yung fries sa Jollibee, pag serve, parang hindi siya hindi siya lukewarm lang siya, hindi siya freshly fried. Oh my God. Sabi ko sa Pilipino, hindi pwede to. Diba? Parang, oh my God. Ba't ganito yung price nila? Parang malamig na, ganyan. Wala. Actually, yung advantage kapag nagta-travel. Kasi may
may mga nakasanayan din tayo sa Pilipinas. For example, spaghetti example. Iba yung Filipino style, matamis, Yeah. ganyan, Yes. juicy masyado. Pero when I tried nung spaghetti sa McDo sa Bangkok, Mhm. iba. Ano, actually, ano siya, maasim na Yeah. hindi talaga, parang hindi mo siya mauubos. Kasi, Sa atin kasi kasi medyo matamis, di ba? oo. Tsaka, Mm. siguro, nag-blend na lang din yung local flavor per Yeah. country. Pero, Actually, sa makukumpara fast food, if you go to the other fast food chains, kahit like McDonald's or even KFC, if you go to other countries, I always try kung ano yung meron sila doon na iba. Kasi they always have something else. 'Di ba? Like, kunyari meron silang curry wrap, ganyan. As in, parang laging may iba mm, na wala dito. So, interesting din yun kasi binabagay nila sa sa local nga, tama. Like in mm, Spain, they have beer, for example. In the fast food, they also have fruits. So mm, parang weird, 'di ba, for us. Pero mm. interesting Parang, siya. Kasi cultural actually, yung talaga. KFC sa Kuala Lumpur, may nasi, parang Mm. ibang-iba. Kasi kung sa atin, sa Pilipinas, more on rice, parang KFC, ganyan, or Yeah, McDonald's, even sa Singapore, walang nagkakanin, more on tama. puro chicken lang. And Maraming yung KFC, they don't have sobra. gravy. Yeah, kasi naka-blend na dun sa chicken yung sauce. Oo. Ang weird, 'di Medyo ba? Parang for nag-impact lang me, tayo it's dun eh. ang labo sa akin ng KFC tas walang gravy, 'di ba? Parang it has to be there, 'di ba? Parang sabaw na 'yan ng KFC for us eh. So, pag sa iba, ang weird sa akin, ba't ganun, ba't wala? Or walang Sabaw doon kanin sa nga. kanin. Oo, sabaw yun, 'di ba? Pag sa iba, may yung KFC, wala. Tapos wala ring kanin. So weird, 'di ba? Parang Mm. ba't gano'n? So pero masarap yung egg tarts ng KFC sa China. Hong Kong, they have also. Hong Sarap. Kong, okay. Yeah, yung egg tarts sa KFC. Weird, 'di ba? Nagsi KFC. same po ba ng same po ba ng menu yung mainland China dun sa, for example, dun sa Taiwan na McDonald's? Hindi. Taiwan, hindi. Yung Hong Kong, pareho. And mainland. Pero Hmm, rin, may mga iba, nagbabago kasi usually yung mga yung mga editions. Pero yung main na menu, halos pareho lang si Hong Kong tsaka si mainland. Yun. mm. Pero Oh, wala, if I remember correctly, walang gravy sa China. okay. So, ano pala, medyo nagutom Ay, kami ni Chris wala doon. doon. Oo nga, Actually, syempre going pag back dun food, sa, hindi talaga tayo matatapos, di ba? Kapi di tayo pwede hindi ano na? pala natin pwede gawin cup yung inuubos natin yung gravy doon sa isang lalagyan. Walang Oo. gravy. Oo. Wala, sa iba, hindi ganon. At saka if meron man, pero actually parang, wala pa akong natatandaan na may same na ganon, na style ng Na gravy. lasa. Oo, tsaka Ah, wala, iba talaga. Oo. kasi Pilipino kasi mahilig sa sa Oo, actually dito lang talaga sa Pilipinas yung may Unli rice, basta lahat ng yeah. unlimited dito lang sa Pilipinas, sa ibang bansa wala. Hindi gravy. Mm. Yung Mm. lang, yung only soda meron sa Ayun. States, for example, na hindi na masyado ginagawa dito kasi mahilig tayo mag-take out. Kasi may baso, Oo. 'di ba? So ginagawa dito, 'di ba? Like abuso tayo eh. Yeah, yan yung tamang term. Actually, cultural difference talaga. Pilipino mahilig sa sumobra, mabuso, Mm. tama. Take advantage talaga tayo palagi. Para tayong takot magutom. Pero, ayun na, going back no, during your observation sa Japan, kasi actually Japan, one of my dream countries na mapuntahan. Kaya that's why one of the reasons kung bakit nagpaparami rin ako ng tatak sa passport. Kasi, Mm, oo. good, Kasi good. nuna ko Yeah. yung mga visa-free countries eh. Pero Tama. sa Japan, ano yung most interesting na naging, alam mo nun, no? Experience? Kasi, Experience. oo.
Lalo sa Nanood ako pagkain. ng Club World Cup sa Japan. yun ang pinaka-favorite ko experience. 22? Or Ah, after pandemic? before Before. pandemic na yun, yeah. Maybe, Oh. I don't remember. It was before pa nagpunta sa UAE yung Club World Cup. So, kailan ba tayo Yung ano yun, no? Yung Kashima Antlers na yung kalaban? Yeah. From Madrid. Okay. Correct. Yun. That was very interesting. But other than that, Japan, it's hard. Are we talking about like food wise or Food. not? Yeah, the Something food kasi pag Japan overall, medyo vague yun. Pero dun sa food. Actually, ang interesting about Japan is before, back in the 80s or 90s or whatever, parang Japan had this reputation na mahal. Diba? Na super mahal doon. Ganyan. I don't know if you guys remember, medyo bata pa kayo. Pero kasi before, ganun eh. Parang pag sinabing Japan ang mahal dyan, ganun. Diba? And then, hindi pala. Actually, hindi siya mahal. Lalo na ngayon, ang mahal na dito sa Pilipinas eh, to be honest. Like, if you eat at the restaurant, True. diba? 100%. Super mahal na, like if you compare to other countries, before mura tayo, 'di ba? Pero ngayon hindi na. Like if you travel now, you will see na okay, wait lang, parang ba't mas mura na dito, Yun yung very surprising about Japan na actually ang mura niya. Kasi lalo na Japanese food dito mahal, 'di ba? So, talagang mako-compare mo. Like even kunyari mga yakitori, from a yakitori stand lang dyan sa mga tabi-tabi sa mga park in Japan. Ang laki pa nila, ganyan. Super laki ng mga skewers. Tapos mura lang. Parang, generous pa ang servings. Oo. Tapos, tsaka yung quality nga nila. Sila, talagang they really pay attention to everything. Not just the Japanese food. Even the foreign food that they serve, they make sure na okay yung quality lahat. So, yun, parang yun yung surprising for me sa Japan na hindi pala siya mahal. Parang yung image niya before na mahal. I don't know if it's because nagmahal na kasi dito. Or inflation. Oo, parang kaya ngayon parang mura na sila. Ganon, parang baka ganon. Baka yun yung reason kung ba't naging ganon. Na parang naging mahal na tayo masyado. 'Di ba? Parang everything here. Kaya nga marami din nagpapabili ng kung ano-ano sa Japan, di ba? Not just food. Right? Like all sorts of things. Skincare, whatever. Kasi parang mas mura na lahat doon. Before hindi. Mahal doon, di ba? So, bongga ka if nag-Japan ka and then, like, kahit mag-tour ka lang, whatever, ganon. Pero ngayon, parang, kasi if you go there, you'll realize na ba't ganun? Parang, ang dami kong kayang bilhin dito. Tapos, kasi yun nga, if you eat anywhere, parang affordable siya. Dito, grabe. Hold up lagi. Tama. Oo. For example, actually, support ko yun, Ish, kasi during nung last na Thailand trip ko, sa 100 baht, makakain ka na ng very affordable meal. Generous yung serving. Actually, tama rin yun. Yung mga stalls, nag-pay attention din talaga sila dun sa pagkain. Yes. Minsan yung bowl talaga, lalo na, for example, ano nga ba yun? Ano nga tawag dun sa noodles na may mami? Pad Thai? Yung may sabaw. Tom yum. Yeah. May seafood, di ba? Ganyan. Yung may seafood. Actually, yung seafood, di ba? Sa Pilipinas, ang liit ng hipon. Yes. Pero makakita ka ng hipon, sobrang laki, pero very affordable yung price na makukumpara mo talaga na Tama. Ayan. Same, actually correct. Yun nga, sa Thailand din. Ganun nga, di ba? So you saw it for yourself also. Sa Thailand, even sa Vietnam, yung bowl of noodles at a Vietnamese restaurant here, magkano, di ba? 400, ganyan or whatever. Banh mi, mga ganyan. Di ba? Ang mahal. Pag doon, di ba? Sobrang mura lang. And then the quality is even better pa, di ba? Oo. Yeah. Ganon. As in, ang mahal na dito talaga. Like, OA.
Yeah, hello. Paborito ko yung ramen kuroda talaga. Pero ramenagi, Yan, oh. oo. Actually, ramen kuroda pa rin yung pinaka-the best sa lahat na natikman kong ramen. So, ramen kuroda baka na. Oh, tama si Wow, Kap. Yun baka naman, baka Yan naman daw. dinadayo namin ni Kap eh. Oo, kapag kailangan namin ng good food, good comfort food, talagang ramen kuroda kami. Tsaka Kasi yung siguro, ano, yung di ba, sila yung may mga parang combo na marami, like, meron pang kasama ramen and then may sides. Pero may ganun sila, di ba? mm, May may rice. mga uzumaki, may, actually, marami talaga. Tapos ano pa, affordable. Pero yun nga, For the nagmahal na same sila. price as one ramen sa iba. Dati, parang 7 years ago, nasa 160 biglang. Ngayon, ano na siya, 220 na. Lumalaki na ang presyo. Oo. Pero okay pa rin. Kalahati pa Oo. rin. Di ba? Then sa iba. Right? Compared sa iba. Kaya yun, kung gusto niyo maging paborito namin kay ni Chris, pakinggan niyo. At i-beat niyo yung aming pag-promote sa aming paboritong ramen kuroda. Pero Takbuhan bukod dun namin. sa oo. Bukod dun sa Italian cuisine, dun sa Japanese cuisine. For example, sige kahit ano na lang, dalawa na lang na, parang notable mo na na cuisines. Including mo ba dito yung Swedish? Medyo iba yun Kasi may naging guest kami last time si Aljon Polyglot. Ano siya? YouTuber siya. Pero he managed to speak 9 languages in Swedish. I met him nung viewing natin, diba? Grabe. Very amazing person. Swedish food is, I wouldn't really count it as a favorite. The thing about Sweden is they have a lot of restaurants na not necessarily Swedish food yung sinaserve. So, parang when you're in Sweden, very, ano kasi sila very diverse din kasi sila doon. So, they all, para silang, like, how Japan is, now, when they have foreign cuisine na restaurant, like, yung Thai food doon, masarap. Yung Japanese food doon, masarap. Ganun siya. Versus, kunyari, when I'm in Spain and I eat Japanese, kadire. Talagang hindi okay. You know, or when I'm in Italy and meron namang iba na okay. Pero most of the time, if you eat Asian and you're in Europe, hindi okay. Pero when you're in Sweden and you eat Indian food, you eat Thai food, you eat Japanese food, okay siya lagi. Ganon. Ano din sila, they pay attention din dun sa details na ganon. Hindi sila yung parang basta naka-roll sa rice na ganyan, okay na yan, sushi na yan. Hindi ganon. Medyo medyo maarte din sila dun sa making sure na they stick to yung tama na na taste ng original. So, that's the thing about Sweden. Very diverse yung food. But if we're gonna talk about yung actual na local food nila, I wouldn't really call it a favorite. I have my favorites. May mga okay. I like their cheese pie. I like their ma-seafood din sila. So, okay naman. Yun. I don't know. I have my cravings from their food, pero I wouldn't say na parang nasa top 5 ko siya, ganyan, or something, you know. Like, the meatballs, for example, it's such a big deal, but, you know, at the end of the day, it's meatballs. Different dito sa meatballs nila? Or may kahawig? Well, yun nga, it's not necessarily that much different, di ba? Parang hindi naman super special, hindi siya super iba. They have herring na kakaiba medyo from what we usually have. Para siyang pickled na herring. Okay yun, pero I wouldn't be like, oh my God, I'm craving for the herring. Ganun, hindi siya ganun level. Diba? Like, oo. Parang versus Italian food, diba? Na parang talagang, oh my God, gusto ko kumain ito. Ang sarap, ganyan. Parang hindi masyado. Parang maraming masarap na food when you're there kasi marami silang diverse cuisines na pagpipilian, gano'n. So, ayun. They have like some nice what do you call it?
beef something. Meron silang parang beef stew na okay, and then with mashed potatoes, ganyan. But I mean, it's not super kakaiba. Hindi siya May masyadong... kahawig para meron siya kamukha na ibang luto na from ibang culture no? Yeah. Parang, tas hindi siya sobrang distinct. Like, kunyari, Indian food, diba? Talagang obvious na Indian food, ganyan, diba? Parang, yung sa kanila medyo subtle kasi, very subtle yung flavors ng Scandinavian food in general. Their sausages are very nice. Okay yung mga sausage nila. Yung, like, they have mga sausage stalls everywhere in the city, ganyan. Super okay yung sausages nila. Talagang may bite, ganon. I would say, kaya nila labanan yung German sausages, for sure. Okay yung sausages sa Scandinavia. Both in Norway and in Sweden. Okay siya. Ito, since may last pick tayo, being the best gastronomical capital of the world. So talking about Spain, best foods na nakainan mo sa Spain. And katulad yan, parang based dun sa mga naging stories, parang may ramdam mo yung pag hindi Spanish culture yung pagkain, parang yun nga sabi, parang nakakadiri nga. Pero kung about Spanish food yung lulutuin, parang nandun yung puso nila dun sa pagkain. Pero based on experience, best food sa Spain? I think sa Spain, definitely, yun nga, you're right, that's what I said earlier. If you're in Spain, make sure you eat Spanish food. Don't try to eat na yung mga iba kasi it's pointless, stick to the Spanish food. So, for me, pinaka-okay pa rin. Well, of course, the cochinillo is very sikat. I have to tell you na iba yung cochinillo doon, and iba yung cochinillo na sinasabi nila here na cochinillo. It's really not the same at all. Iba. Yung cochinillo na nandito is really just like lechon de leche. It's a small pig na ni-roast, diba? Pero yung doon, it's so hard to describe. Hinipe mo lang Marvin Agustin. Oo nga, hi Marvin. Iba talaga, I'm sorry. Iba, as in yung sa Spain, sobrang juicy niya talaga. As in, yung sauce, yung actual sauce niya is yung juice na niya. Like, meron siyang sabaw, ganon. Like, without even putting any sabaw. Talaga yung pagka-juicy niya, ibang klase. At saka yung cochinillo doon, maliit talaga. Kasi lang sa plato. Yung dito kasi medyo malaki. Medyo malaki na yung dito eh. Parang yun nga, lechon de leche na siya. Medyo mas malaki na yung dito. Yung sa kanila, talagang ganyan lang. As in, maliit lang talaga. You can ask Alan. We went to... a portion lang yung reserve? A portion lang? Oo. Usually, kasi in Spain, when you order cochinillo, they give you a portion lang of the actual cochinillo. And then, they serve it to you with potatoes, and then may sides na yon. Let's say, may mushrooms, basta ganun siya. Parang siya, walang kanin, yun lang. pero may potato naman, so okay lang din. And then, usually may mga, may cheese na kasama, may roasted peppers, ganun. Marami siyang mga sides. So, hindi siya, medyo iba yung style ng pagkain doon nung lechon versus what we do. Pero, yeah, yun. Iba yung lasa niya talaga. So, yun, that's one na super okay sa Spanish. And then two, definitely is yung cold cuts, di ba? Hamon. Hamon Iberico. Hamon Iberico, you have to have that. Iba siya dito. Actually, yun, medyo pwede. Medyo same naman. Kasi yung mga imported naman di ba? Imported naman yung mga nandito. So, okay naman siya. Even yung mga vacuum sealed. Usually dito kasi vacuum sealed na, di ba? Pero okay naman kasi, rin yun imported straight from there. Right? So, yun, at least medyo marami na nagbebenta ngayon dito, di ba? Dati kasi, ang hirap maghanap nun Tapos sobrang mahal. Ha? Yung excelente lang na bibila ng ham na masarap dito sa Oo.
Nasa Fiesta Quiapo. ham. Fiesta ham. Sa kaya, Oo. Oy, pero in fairness, gusto ko yung fiesta ham, ah. Pero, Mm. yeah, I mean, when it comes to the savory ham, di ba? Yung Mm. hamon iberico, you really have to have that. Tsaka, ang iba yung lasa nung sinlice straight from the ham leg versus dun sa binili mo na slice na. Nag-iiba siya. Medyo slightly parang mas maalat na yung yung na vacuum seal na for some reason, I don't know. Pero yeah, yung hamon definitely cannot compare. Sobrang okay yun. So you really have to go for that. Pero luckily nga meron na dito no pabibilhan, diba? Ano pa ba? sa Spain, Tapas. they do tapas. Well, like I said, hindi kasi ako masyadong fan ng malamig na food. or Okay. like, no, parang ng savory food served lukewarm. Alam mo yun, parang, oo. Alam mo, like, kunyari yung calamares sandwich. Medyo sikat yan sa Spain eh. Yung bocadillo de calamares. So, basically what it is yung bread, diba? Parang French bread. And then, yung palaman niya is calamares. So, yung calamares, na yung breaded, di ba? Bilog-bilog na, breaded. Dito, di ba, we eat our calamares fresh off the fryer, di ba? Ganun tayo eh. Doon hindi. Hindi. So may parang, tusok-tusok. Tsaka siya, pag sinerve ng malamig, medyo makunat na siya. Kaya nga, ganun nila sinaserve, malamig. Tapos, even the bread hindi na toast. So parang, di ba? Yun yung hindi okay sa tapas for me. Kasi even yung tapas na, yung montaditos, like yung slice ng bread, tas lalagyan ng topping na whatever, di ba? Sinaserve kasi nila yun na hindi toasted yung bread eh. Parang basta lang na-slice, tapos lalagyan na ng topping. So, yun. So for me, in terms of tapas, okay na libre siya. For one. Yun yung, kasi yung tapas doon, talaga, if you order a drink, may kasama usually na tapas. You know? Eh dito hindi, 'di ba 200 pesos yung tapas mo. Bukod pa sa beer mo, 'di ba ganon. So, yeah. Yun, if it's cheese siguro okay, ganyan. Pero minsan kasi for me, yun nga, may mga things na I feel should be served warm and they don't. Yun yung parang feeling ko in general sa mga Pilipino won't agree with us, 'di ba? Kasi yun, kagaya nga calamares, tas ba't hindi mainit, 'di ba? Medyo weird 'yun. May mga yun yung issue ko sa tapas in general. Parang maraming tapas na bakit malamig? Ganon. Lalo na pag winter, 'di ba? Parang ang lamig yan na talaga. So parang ganon. 'Di ba? Tayo ayaw natin kumakain ng hindi malamig mainit. Talaga. Diba? Tsaka baka buo pa yung niyan, yung alam mo yung niya, yung taba, yung mantika niya. Yes. Kahit nga hamon minsan when you eat it. Tapos kasi malamig dun, diba? Yun, parang nafe-feel mo talaga yung bumubuo sa loob ng bibig mo yung mga yung mga taba. Mga sebo. May ibang texture na tsaka lasa kapag malamig na. Oo, di ba? Yun yung one thing about Spain na parang sana mag-evolve sila. Sana mag-evolve sila doon. Oo. Kasi ang dami nilang sinaserve na food na sana mainit. Pero hindi. Hindi nila sinaserve na mainit. Yun. Pero yung mga paella, sakto mainit talaga. Oo, yes. Yung paella, oo. Of course. Ang difference is, yung paella, surprise din kayo. The same with risotto. They serve that na yung rice, hindi siya fully cooked. Tayo, diba, alam mo, lalo na risotto the first time I tried it in Italy, talagang, ano ba to? Hilaw pa. Medyo matigas pa talaga yung kanin. Bigas pa? Bigas pa ba yung texture? Bigas pa. Magre-reklamo nanay ko yan, Kap. Hindi pwede sa atin, 'di ba? Kadiri talaga. I swear, hindi ko kinaya. Like,
wedding nung one of my closest friends was in Italy, and then it was in this one like super famous na na restaurant yung reception. And then it was a multi-course meal. So merong, first course, and then so may pasta, may 'di ba, may risotto, may meat, may ganyan. No, yung risotto na, talagang lahat kami mga Pilipino, 2 bite lang, parang, oh my God, hindi ko kaya. Kasi talagang, Aside na. Aside na. oo, kasi parang may yun nga, parang hilaw pa konti. Alam mo yun? Sa atin, di ba, hindi pwede yun pag rice, di ba? So, Well done na well done yung kanin. oo, pag rice talaga, di ba? As in, kailangan malambot, right? Kahit nga yung, yung mismong rice mo lang, hindi siya yung magandang klase. Ayaw na natin, di ba? Yung medyo matigas ng konti. Yun, ganun yung pag-serve ng risotto. So, for me, risotto, hindi kami masyado agree niyan. And then, yung paella din, may mga paella na na ganun. Hindi lahat. Some places, I'm not sure where exactly kung saang regions, but some places, they serve it naman na okay, na malambot na. Pero may iba, it's acceptable na hindi. Na medyo pa siya, medyo al dente pa yung kanin. Ang labo for me talagang, ano ba to? May iba-iba rin palang variation yung paellas. Depende sa region or country. Parang sisig dito. Pero correct. Valencia talaga na-originate ng paella. Yung Valencia, yun nga, iba kasi yung sa Valencia, I don't know about the origin, like where it actually started, but the Valencia one is the most famous nga, di ba? Kasi siya, yung parang medyo mixed kasi yata yung toppings niya. So, it really depends where you are. If nandun ka sa mga areas na near the coast, yun yung mga maraming seafood na paella, which is what we're more familiar with dito, di ba? Pero may mga typically, paella has rabbit meat pa nga sa Spain. Pero dito, wala, obviously. Walang ganun, di ba? So, ayun. At saka yung mga uso na style, pinapauso na itong mga Spaniards na nagdala ng paella dito. Na, yung usong style dito na yung konti lang yung topping. Na di ba napansin niyo ba sa mga restaurant dito, yung mga bago, I mean like recently in the past 10 years, yung mga paella nila, yung parang 3 toppings lang yung nakalagay. Pero diba dati, yung mga from Alba days, yung mga original na Spanish restos dito, madami naman yung topping, diba? Diba ba? Bakit pinapauso nila yung tipid na yan? Sobrang tipid, tapos ang mahal-mahal. Diba? Hindi sa Spain, hindi naman yung mga paella dito may hotdog no Chris? Mura na yung paella. Yung Valenciana yan, yung 'di ba? Yung classic talaga na oo. Tsaka malagkit yung rice. 'Di ba? Well, it's not supposed to be malagkit. Yung sa atin malagkit Tapos may parang chorizo, tsaka ayun nga hotdog Nakakagutom. Pero La Comida China kasama sa mga top picks mo? Oh yeah, absolutely, of course. Dim sum for sure. Yung sa China rin kasi every region has something different Ang sikat dito sa atin. Ang sikat sa atin is Cantonese. So, yun yung mga siomai, mga ganyan, 'di ba? Yun. Okay yun. Sa Binondo. Oo, yan. Yeah, super okay din yan. Yung Sichuan, medyo, na rin, medyo sumisikat na rin dito, di ba? Yung may mga malatang, ganyan. Mga spicy, di ba? Ang ayoko doon is, doon sa area nga na yun, pare-pareho yung lasa. Puro ganon. Puro spicy na na ang strong kasi nung spices nila Lahat ng pagkain nila ganon. So, yun, once in a while lang pwede. Pero yung Cantonese kasi very forgiving yung flavor Mostly yung soy sauce, di ba? Oyster sauce, ganyan yung mga base. So, okay siya. Yeah, dim sum for sure, super okay. Sa mga Guangdong province, ang dami doon na mga dim sum na first time mo matitikman tapos sobrang sarap. Kasi di ba dito usual lang yung
Hakaw, siomai, Kakao. wonton, di ba? Siopaw, ganun. Yun lang yung usual natin. Pero marami pa ibang klase ng dim sum and then masasarap din siya. Yung xiaolongbao nga nauso na rin dito. I first had that in China. Maybe 2006 or something like that. Sobrang doon. Well, mas gusto ko actually yung xiaolongbao na hindi super nipis yung Yung wrapper. Yeah. Dito kasi 'di ba parang ginagawa nila yun na sign of it being premium pag manipis na manipis yung wrapper. Pero yeah, I don't really necessarily like that. Ano siya, actually in Shanghai, it's not supposed to be mahal. It's like Din Tai Fung, yung pinauso nila na 'di ba, na medyo siya, medyo mas mahal siya. pricey. Like in China, it's a street food. It's a street food. Yun. Yeah. And mas masarap for me yun. Yung mga nasa, nila, nasa mga street cart lang sila. Yeah. Ang sarap. Super mas Ito. okay. Bago tayo mag-jump sa sa last topic natin. Pero yung difference ba ng Asian, for us, Asian, dun sa Europeans, mas malasa yung sa atin compared sa kanila. Kasi parang napipicture ko yun during nung course ng interview na may something sa mga European foods na hindi pasok sa atin mga Asians. Yeah, I would say for sure mas malasa yung sa atin. Like Thai food, diba? And then even other Asians, like South Asians, like Indians, diba? And then Indonesian also, diba? Very rendang, mga ganyan, diba? Very flavorful talaga. Japanese is more subtle. Pero, kasi diba, usually parang, lang sila salt and soy sauce, and mirin, ganun lang din yung Japanese. So, hindi rin masyado complex yung flavors nila. Pero, I don't know how they do it. Pero, di ba, parang sobrang simple lang ingredients, pero flavorful naman. Sa Europe, they're really more of a salt and pepper kind of, kind of cuisine sila. It's like meat and potatoes, and then, pero, well, sa Spain naman, they use yung Mediterranean area. As pag mas south, mas maraming kasi may spices na sila, 'di ba? So like sa Greece, 'di ba, Greek food, they have they have mga influence ng Mediterranean area going to pa Turkey na ganyan, 'di ba? So mas malasa pag mas south. And Spain is like near Morocco, right? So parang mas mas flavorful yung sa part na yun. And then Italy also, siya even now you can see how all the migrants are going towards Italy, di ba? Parang lahat ng spices and everything, parang madali nilang nakukuha. Yung mga southern, di ba? Pag sa north, yung medyo, like England, for example, has a reputation of bad food, di ba? Kasi parang, yun nga, puro roast lang, ganyan. Like, as in, medyo simple yung sa north na na food. Netherlands din, ganun. Medyo hindi naman sa wala lang complexity siguro. Tapos marami silang mga fermented. Kasi sila mga pickled, gano'n, or smoked. Yun ang maganda sa kanila. Like smoked salmon, 'di ba? Kasi they have very long winters, 'di ba? So they have to find ways to preserve their food, 'di ba? Kasi like yung catch nila ngayon, kailangan mag-last ng ilang months yan, 'di ba? So they have salted fish, also they have smoked, and then mga ganon. Puro usually ganon lang yung flavors nila. Hindi sila masyado spice. Yun. Ito, Ish, bago tayo magtapos, parang lang, kami ni Chris bilang mga vegetarian na mahilig sa pagkain, ano yung marirecommend mo na kahit tatlo lang, na misconception na mahal, pero pag kumain kami or walk-in, mura lang. For example, yung Eastwood dati, nung
estudyante pa lang ako, medyo namamahalan ako nun. Pero nung nakapunta na ako, tapos may trabaho na, hindi naman pala siya ganun kamahal. Eh, syempre, iba na ngayon kasi may sweldo ka na. Di ba? Yung mga ano, kasama na rin yan. Pero yung hindi siya mamahal, yung parang misconception na sobrang it's hard, kasi mahal is relative to, yun nga, depende kasi kung ano yung mahal para sa'yo, di ba? So, for 500 na busog na talaga. Wait mag-iisip ako. Ano ba yung mga, you know what, actually, to be honest, ang pinakasulit pa rin talaga is Samgyup. Uy, syempre, sin duda. Diba? Very sulit talaga siya. Kasi even if, kunyari kahit kumain ka lang ng anything, any restaurant, even if mag Chinese noodles or whatever, it's already gonna cost, like 200 something, diba? And then may drink ka pa, ganyan, whatever. So, almost 500 din naabutin mo, diba? Eh, yung mga Samgyup, diba? It's usually 500 or 600, mga ganyan. Usually lang siya, only na, diba? So, yun talaga, for me, yun talaga, pinakasulit talaga yun. As in. Kasi, at saka hindi lang, usually may variety din naman, diba? Hindi naman siya parang isang klase lang kain mo eh. So, yun, number 1 yun. Talaga, sulit. Parang it seems mahal kasi 500 agad from the get-go, diba? Pero, yung quantity and quality naman versus sa order ka, diba? Ng 1 or 2 things, ganyan. Sobrang mas okay siya. Now, other things na parang akala mo mahal pero hindi pala. Ano ba? Mostly only lang talaga no? Only lang. Yeah, yung yun talaga. Ito, example, yung Vikings nga dati na patang mahal niya. Pero, pag nakakain ka lang na pag birthday. Mura lang. So, 1,000, di ba? Oh, so 1,000. Correct. Yun nga eh. Kasi, magkano na ba Vikings ngayon, di ba? Parang ganun, 1,000 something, di ba? Actually, mas mura pa yung Cake yung Dad's buffet. Mura siya. Oo. Pero ano na siya, lahat ng pwede mong makain, sulit na para sa 800. Oo nga, tama. Di ba? Kasi nga pag nag-order ka na ngayon sa restaurant, isang order mo pala. Like, if I eat by myself, ganun eh, maabot pa rin ako ng 700 or something, di ba? Parang, bakit ganun? Ba't ang mahal, di ba? O kasi pag iti-treat mo yung sarili mo eh, parang pat in the back yun eh. You did well. Kailangan mo kumain. Yeah, exactly. Kahit nga, hindi, like, di ba? Kahit isang ramen lang nga, di ba? Magkano na? 500 na. Of course, yung not Kuroda, pero like, di ba kanya Ippudo or Nagi. My favorite is Mendocoro. Or Yushuken. Yun. Pag kumain ako doon, 1,000 agad, isang tao. Diba? Kasi order ramen and then gyoza on the side and then a drink. Ano ba yan? 1,000 na. Ba't ganun? Diba? Oh, actually, Chris, nagre-react ka. Anong follow-up questions mo kay Ish bago tayo magtapos? Ayun naman, sa akin naman, Mish, is since yun nga at yung travel and food are connected, tapos, and may involved siya with interaction. Siguro, parang question ko siguro, out of curiosity. Parang to reciprocate din kung ano yung reception naman nila ng mga, ng foreign nations or countries sa Filipino food. Okay. Meron. Good question. Actually, issue ko nga yung wala kasi tayong sikat na na dishes masyado, 'di ba? Hindi siya kagaya ng adobo. Yes. Adobo na siguro yung parang. Pero like in general, 'di ba? Hindi siya kagaya ng like Thai food. 'Di ba? Everybody knows Tom Yum or Pad Thai ganyan. Or Japanese food, sushi agad may isip, 'di ba? Parang when you say Filipino food,
walang immediate na ano, 'di ba, na maiisip ng mga foreigner. So when they come here, actually may mga foreigner akong friends na for them sobrang yuck, ayaw nila. Hindi nila masyado feel yung pagkain natin. Meron namang iba na gusto nila, syempre yung mga usual lechon, ganon, gusto nila yon, di ba? Pero meron nga akong kilala talaga ayaw nila lahat, kadiri daw lahat yun. Pero I think kailangan nating mag-focus on certain dishes na pasisikatin. Like yun nga, like adobo siguro. I like sisig, for example. Yun, parang actually pinakasikat pa nga yung lumpia eh. Like lalo sa US. Actually, And spring even roll, our cousins or pamangkins in Norway, they've never been here. They're pure Norwegian almost. Kasi as in born and raised there. Lumpia. Favorite nila lumpia. Like the usual I mean I don't even like lumpia. Parang ako, I mean I would eat it, pero hindi ko siya parang kailangan may lumpia handa. Hindi ako ganun eh. Parang sobrang normal lang siya sa akin. Sobrang wala kasama lang sa akin. Shanghai dyan, kasama Shanghai rolls. O lumpia. Yeah, talaga na- yung sa mga Chinese restaurant parang medyo mas okay. Pero yung normal natin na Filipino lumpia, sa akin parang wala lang siya. Hindi siya masyado okay. Hindi siya masyado. Parang wala lang. Mas gusto ko yung mga spring rolls ng iba, like Thai and Vietnamese na spring rolls. Mas gusto ko yun. Pero yeah, yung lumpia, sobrang sikat. As in. Like, yun nga, mga Norwegian relatives ko, grabe. As in, basta pagka may gathering, when I'm there, yun, makikita-kita, kailangan may lumpia. Ganon. And I know na, I don't have relatives in the States, but I know na marami meron. And sikat na sikat doon yung lumpia. 'Di ba? And even in the internet, you see that, 'di ba? Puro lumpia yung marami mga content, 'di ba? Na about Puro lumpia. lumpia. Tama. No, which I don't get, pero okay, I guess kung gusto nila, 'di ba? Yun, maybe dapat pasikatin natin yun more, 'di ba? Adobo. Adobo kasi ang problem, marami ring iba-ibang klase. So, ang hirap din niyang i-push kasi depende sino kausap mo. So, ibang klase yung adobo na matatry. 'Di ba? So, parang hindi siya ma-establish as a sikat na Filipino dish kasi iba-ibang klase yung napapatikim sa mga tao eh. Sa mga foreigner, di Sisig ba? talaga, no? Sisig talaga Sisig yung siguro ba? Ako, vote ko sisig eh. Parang yung sisig, kahit may iba-ibang klase, pero more or less, lahat sila okay. Di ba? Parang sisig Kasi in sisig general. lang pwede mong partneran ng beer agad-agad compared sa adobo. Oo, pwede siyang pang-inuman, pwede rin siyang ulam, Ang di ba? get-go rin talaga yung sisig eh. Yeah. Sa Canada, actually, medyo sumisikat na yung sisig. Meron akong na-attendan na event doon. Meron silang sisig nachos. Like nachos, tas topping niya sisig. Ganon. Tapos meron silang, medyo sumisikat na doon. Maraming mga puti na kilala nila yung sisig. Pati palabok, which they call something else. Like parang fiesta noodles. Ganon. Fiesta noodles. Tawag na sa palabok. Actually, yung sisig na may nachos, parang pwede mo siya magawa rito eh, no? Oo. Bigla ko siya Meron akong na-try na ganun sa Bilyaran siya, sa Celus, sa Magallanes. Meron silang nacho sisig. Masarap Sabi siya. ko sa'yo, Kap, sa bilyaran tayo makakita nun, Kap eh. Tara, bilyaran tayo. Tara, bilyar tayo. At dahil dyan na nagtatapos ang episode 35 ng The Parokyanos Show. At bago tayo magtapos, syempre, papasalamatan mo natin ang ating panauhing pandangan na si Binibining Ish Caparas. So Ish, maraming salamat sa pagsama sa amin. Sana hindi ito yung maging huli na makasama ka namin. At grabe nagutom kami ni Chris. No, thank you so much for having me. Ayun, Chris, ano ba bang dapat nating pasalamatan at syempre, bigyan mo natin ng pagkakataon ng ating guest na kung may mga kailangang i-plug or mga kailangang announcements or advisories. Okay, hi everyone. So, if nagutom din kayo sa conversation namin today, you can experience that more. Follow me on social media on Instagram at Ish Eats World.
Meron din akong travel account sa Instagram at Ish Meets World naman. Yan. Yun din, I also have TikTok at Ish Meets World. So, yun na lang. For more food and travel and sports content. Ayun, ilalagay namin ni Chris sa link yung ilalagay namin sa description yung mga links. So, Chris, ano ba mga dapat natin kailangan ng mga parokya natin ngayon? Ayun mga Christmas parokya, dinner, ayun. natuwa ako eh. Ayun mga kaparokya, kung sakaling din nyo makita yung link or yung mismo site ng social media ni Miss Ish, pwede nyo naman din i-follow yung social media ko. Kasi lahat naka-follow din ako dun eh. Thank you. Ang creepy mo. Naka-follow mo ako doon sa lahat. So, ako na rin yung gawin yung reference. De joke lang. So, ayun mga kaparokya, ugali nating makinig at manood ng The Parokiano Show para sa mga ganitong talakayan. Tsaka, share nyo din yung mga experience nyo and food cravings para so next time, yung sa inyo naman ang ating ma-share sa kapwa kaparokya din natin. Yan. Oo, tsaka Peña Madrid sa Pilipinas, actually wala pang announcements pero nalalapit na yung Christmas party. Sana magkaroon ng makabawi ang parokyanos kasi 2 years na kaming 4th place. Sana makabawi. Talaga ba? Oo, kasi kailangan kasi kami ay ang power of friendship kasi hindi kami nagpapalit ng players. Di ba, Chris? Lamang tayo sa kaila sa PR. Actually, oo nga. 'Di ba? At sa Porma. Lamang kayo sa Porma. Oo, may kit kami sarili eh. Oo. Actually, meron na kaming incoming. Wow. Best in uniform. Dapat may ganun na may award. Pero ayan, yung membership syempre nag-close na. Pero we'll see kapag may mga kasi maraming nag-message sa amin na mga Madridistas na hindi pa alam na may nag-exist na Peña dito sa Pilipinas. So dun sa Madrid Talk at dito parang binibigyan na namin yung link. Parang siguro ginamit na namin talagang medium to para ma-introduce din talaga yung Peña. So wala pa namang ganaps pa. Pero most probably December meron. At recover muna tayo sa sa murder sa atin nung last El Clasico. Oo nga. Actually nagawa namin ng episode ni Chris yun, medyo hard at harsh talaga mga takes ni Chris. Pero kailangan makabawi. Kasi hopefully. Talong feminine. Pero ayun, mula sa akin at kay Chris na aking guest at kay Ish na aming co-host, kita-kits po sa mga susunod na episode at mabuhay po ang parokya. Paalam!